Ang pagboto ng isang Pinoy na maituturing na pinakamatandang botante sa Oman sa unang araw ng overseas absentee voting doon. At sa halos 4,000 rehistradong botante, 46 lang ang nakaboto. Alamin kung bakit sa balitang Middle East ni Rowan Soldevilla. Excited si Mang Guillermo Frando na nagpunta sa embahada kasama ang kanyang anak nang malaman na nagkumpisa na ang overseas absentee voting dito. Sa edad na 83, malakas at maganda pa ang pag-iisip ni Mang Guillermo. Subong Sorsogon at dating konsehal sa kanilang lugar. Alam na daw niya kung sino ang iboboto niya sa pagkapangulo. Pero nang tingnan ang kanyang pangalan sa talaan ng mga rehistradong botante, nanlumo si Mang Guillermo. Isa lamang si Mang Guillermo sa marami nating kababayan dito sa Oman na hindi nakapagparehistro para sa halalan. Nag-umpisa na po ang ating absentee voting noong April 10. Ito po ay magtatapos sa May 10. Sa mahigit 45,000 na Pilipino dito sa Oman, 3,937 lamang ang nakapagparehistro para bumoto. Ayon kay Ambassador Ahmad Omar, kahit hindi automated ang botohan gaya sa Singapore at Hong Kong, nakahanda at kompleto sila sa mga kagamitan. Hindi na rin daw kailangan ng indelible ink para sa mga boboto. Kaya kayo po hindi na kailangan yung indelible ink. Kasi ba't sinlagyan mo yan, 1 month itong absentee voting eh. Lagyan mo yun. After 10 days, matanda na yun. Hindi siya bumalik ulit. Pinapapirmahan at nilalagyan naman daw ng tampar sa registration form ang mga botante kung kaya't hindi sila makaboboto muli. At sa unang araw ng overseas absentee voting, 46 lamang ang bumoto. Sobrang konti ito sa pagsisimula ng overseas absentee voting kung saan tinatarget ng mga opisyal na 80 to 90% ang boboto hanggang May 10. We are expecting a good turnout. In fact, in-expect ko na we'll have 80 to 90% turnout of voters. May mga pasok daw kasi ang mga Pinoy at tuwing weekends lang ang karamihan sa kanila maaaring makaboto. Ilayo po namin ng lahat na bumoto na dito sa Philippine Embassy. Ito po ang ating paraan upang makapili tayo ng isang leader. Muli namang nikayat ni Omar na bumoto ang mga Pinoy na hindi pa nakakaboto. Para sa mga nais bumoto, magdala ng valid ID at hanapin ang inyong pangalan sa Congolese Registration Book. Para sa iba pang katanungan tungkol sa eleksyon, maaaring tumawag sa Philippine Embassy sa telepono bilang 24605-140. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman.